Ate, hindi mo ba nakikita kung anong ginagawa niya sa atin? Pinatay niya si tatay dahil nalaman niya ang sikreto niya. At ngayon, ikaw naman ang susunod. Alam ko nang masama siya. Eh di mamatay na akong mamatay. At least, mamamatay akong natikman ko ng lahat ng gusto ko sa buhay. Mas pipiliin ko pang maging masaya kesa maging mahirap habang buhay. Oo, pumatay ako ng tao para makaligtas noon. At mula noon, dinurog kong kanilang katawan ng pinong-pino. Ang dugo ay iniimba ko sa aking kwarto. At ang mga buto, ginagawa kong koleksyon. Kayo rin, magiging parte kayo ng koleksyon ko. Lalo na ikaw, Lily, dahil mas masarap ang dugo ng mga matatapang! Dark Shadows 101. In the world of darkness, various forms of evil unfold. A world constantly being escaped from. A world fiercely fought against. Yet amidst it all, love also blossoms. There is also laughter. Dark Shadows 101. Subscribe and click the bell button to stay updated on our new videos. Nasaan na kaya yung 3,000? Malapit ng katapusan ay magbabayaran na naman ng upa, ng kuryente, ng bahay. Dito kaya. Ay, saan ko ba yun nahanapin? Tay? Oh, andyan ka na pala, anak. Ano po bang nangyari? Parang binagyo tong bahay natin Paano yung... Ano po ba kasing hinahanap nyo? Yung 3,000 inipong ko na pambayad sa upa at kuryente. Baka nakita mo. Malapit na kasi ang katapusan. Sisingilin na naman tayo ni Kaloreng. Hindi ko po napansin Diyan lang naman po yun inilagay, diba? Sa mga garapon dyan. Yun na nga ang pinagtataka ko. Ang tagal ko nang naglalagay dito. Hindi naman nawawala. Ngayon lang nangyari ito. Hindi kaya nakain ng daga, anak? Hindi yun, Tay. Tutulungan ko na po kayong maghanap. Baka sa ibang lagayan lang yung nalagyan nyo Ay, hindi ka ba napapagod, anak? Naglako ka pa ng kakanin. Kagagaling mo pa lang sa eskwela. Okay lang po. Sige na po. Tutulungan ko na po kayong maghanap. Ay, sige, anak. Salamat, Ay, dyan, tingnan mo dyan. Baka dyan sa may ano. Dito rin po, titingnan ko. Sige, sige. Ay, saan ko ba kasi nailagay yun? Wala rin naman dito Ay, Tay! nako. Sigurado ba kayo? Dito nyo po inilagay? Wala namang ibang lalagyan dito Oo, anak. Dito lang naman talaga ako naglalagay kasi ng pera. Mainit kasi sa mata ng kapatid mo, kaya hindi ako nagpapakalat-kalat ng ipon. Mukhang hindi na natin mahanap yun. Ano po kaya kung gastusin na lang po inyo yung ipon ko? Sa tingin ko, sakto na po yun para pambayad ng upa at sa kanyang kuryente. Ay, nako, anak. Di ba kasasabi mo lang sa akin nung nakaraan na iniipon mo yon para makapag-aral ka ng koleyo? Wag na, anak. Susubukan ko na lang munang humiram sa tiyo mo. Wag na ho. Sige na po, Itay. Kunin nyo na po yung ipon ko. May babalik pa naman yun Kasi araw-araw naman akong nakakapagtabi mula sa paglalako. Yun na nga Pinaghirapan mo pa yun, kaya wag na. Ako ang may obligasyon sa mga ganitong bagay. Sige na ho. Ayoko namang sumakit ang tingo ko sa boses ni Kaloreng kapag naniningil na yun. Ay, sige na nga. Makulit kang bata ka, pero salamat talaga, anak. Tumayo na ang mag-ama at sinimulan nilang iligpit ang mga nagkalat na gamit.
Ilang sandali lang, narinig nilang bumukas ang pinto. Paglingon nila rito, nakita nilang pumasok si Ivy na maraming dalang paper bag. Good evening, mga people! Ayan na palang kapatid mo, Lily. Teka nga, bakit parang ang dami niyang tilang paper bag? Tsaka, bago yung cellphone niya. Saan naman kayo nanggaling ang pera niya? Tay, ako na lang po ang bahala. What happened sa bahay natin? Parang binagyo. At saka, mukhang may pagpupulong kayo ni tatay dyan. Ano? Binabackstab niyo na naman ako? Ate, saan galing yung mga pinamili mo? Saan pa? Sa part-time ko? Nakalimutan mo na ba? Fiesta sa kabilang barangay kahapon. Nag-sideline ako bilang makeup artist na mag-candidate sa pageant. Kalokohan. Nandun din ako kahapon, oh. Naglako ako ng kakanin. Nakita kita, wala ka namang ginagawa. Kung hindi makipaglandian sa mga lalaki dun. Aba! At pinag-iisipan mo ko ng masama, no? Sariling pera ko to, kaya wag kang makialam. Sariling pera o kinuha mo yung pera ni tatay? Pinagbibintangan mo ba ako? Tatanggi ka pa, ate, ha? Aray! Ano? Ha? Ano ba? Sabi ka na ng totoo! Bitawan Pera mo ni ko! tatay yung pinambili mo niya, eh! Aray! Ano? Aray! Ayaw mo magsabi, ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Hindi ito galing kay tatay! Di ako naniniwala! Kinuha mo yung pera ni tatay, eh! Halika rito! Pisit ka talaga! Lily! Ate mo ako! Lily, Hindi tama mo na ako yan! respeto. Lily! Tay! Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Alam ko ginawa mo na ito dati. Hindi imposibleng gagawin mo uli ngayon. Kaya pwede ba umamin ka? Nagsasabi ho ako ng totoo. Pero hindi kayo naniniwala. Ano pa ba gusto niyong sabihin ko? Nawawala yung pambayad natin sa upa ng bahay tsaka ng kuryente. Dito lang naman inilagay ni tatay yun sa loob ng bahay. Wala namang ibang makakapasok dito, ate. Tapos ngayon, bigla kang uuwi na marami kang pinamili. Umamin ka na. Bago pa tayo palayasin. Kapag hindi tayo nakabayad ng upa. Oo na! Ako na ang kumuha! Ako na lang! Eh kasi wala namang ibang gagawa nun. Bakit pa palagi mo itong ginagawa? Pinagnanakawan mo ang sarili mong pamilya. Sa halip na tumulad ka sa kapatid mo at tumulong sa akin, ninanakawan mo pa ako? Pambayad pa sa upa. Kasalanan niyo rin naman yun kung bakit. Kasi, hindi niyo kami nabibigyan ng magandang buhay. Naiinggit ako sa mga kaklase at kaibigan ko na merong bagong cellphone, bagong damit, bagong sapatos, at saka isa pa, college na ako. Kaya dapat, nasasabayan ko na sila. Eh paano ba naman kasi? Bakit ba naman kasi hindi kayo humanap ng magandang trabaho para naman kahit papano nagiging maginhawa ang buhay natin? Pero wala eh. Ano? Hanggang jeepney driver lang? Tapos anak mo college na? Ni hindi mo man lang mabilhan ng mga bagong gamit? Tama na, ate. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan kay tatay. Hirap na siya sa pagtatrabaho. Tapos wala man lang siyang katuwang. Pagdating sa bahay, siya pa yung kikilos. Maglalaban ng mga damit natin. Hindi mo ba yun iisip, ha? Palibasa, puro ka nalang pasarap. Kung gusto mo ng luho, edi magbanat ka ng buto, kagaya ng ginagawa ko. Eh bakit ko naman gagawin yon? Eh hindi ko naman yon obligasyon. Gawain ng magulang yon. Dahil hindi ko naman ginustong mabuhay sa mundong ito na puro na lang hirap, na walang pera. Nakakasawa na! Tingnan mo nga naman, oh. Kung sino pa yung panganay, siya pang hindi makaintindi sa sitwasyon. Anak, Teka, tay, bakit po kayo umiiyak? anak, Tay, tama si Ivy. Tama siya sa mga sinabi niya. Hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay.
Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral tapos ganito pa ang alam ko trabaho. Kasalanan ko rin, anak. Bakit na ganyan ate mo? Hindi niyo po kasalanan yun. Hindi, anak. Ginagawa niyo naman po ang lahat para sa amin, di ba? Kulang yung ginagawa ko. Tama ka, Ang ate dami mo. niyo na nga pong iniindang sakit sa katawan. Pero hindi kayo bumibili ng gamot. Kasi iniisip niyo yung kakainin namin sa araw-araw. Kulang lang po sa pag-unawa si ate. Huwag kang mag-alala, tay. Pagsasabihan ko rin siya. Ipapaunawa ko sa kanya ang sitwasyon natin. Anak, salamat. Kahit ganyan ang ate mo, naiiba ka sa kanya. Si ate, mas matagal ang panahon na tumira kina Lola. At ako naman, mas matagal mong nakasama. Lumaki ako sa mga turong ninyo. Kaya hindi rin talaga nakapagtataka na magkaiba kami. Huwag po kayong mag-alala, tay. Kapag nakapagtapos na po ako ng pag-aaral, hindi na po kayo mahihirapan. Mas magiging madali na po ang buhay ng pamilya natin. Salamat sa iyo, anak. Maraming salamat, El. Napagaan mo ang loob ko. Niyakap ni Lily ang kanyang ama hanggang sa tuluyang gumaan ang loob nito. Isang araw, nagulat na lamang siya nang makitang nag-uwi ang kanyang ama ng 2 sakong bigas, maraming pagkain at maraming grocery. Hindi siya makapaniwala dahil buong buhay nila hindi pa ito nakabibili ng ganong karaming mga bagay na sabay-sabay. Tay, parang ang dami niyo yatang pinamili ngayon ah. Tumaas na po ba yung sahod ninyo? Nako, hindi anak. Magsaing ka na nga pala at mabutit. May mainit pa itong liempo tsaka pansit. Okay na po. Nakapagsaing na po ako. Wow! Ang daming pagkain. May donut. Paborito ko to. Anong meron, Itay? Mukhang ang dami niyong pera ngayon ah. Ay, mabutit dumating ka na anak. May binili akong damit sa iyo. Kaso nga lang, hindi ko alam kung gusto mo yung style. Kaya pilian nyo na lang. Wow! Ang ganda naman ito. Gustong-gusto ko to. Salamat po, Itay. Oh, mukhang naulanan pa kayo yata kayo ah. Okay. Pero ayos lang, sige. Mamili na kayo dyan. Hindi kukunin lang ako dito. Ay, Ah, ano ba naman ito? Ang baduy naman ito sa akin, Ate Itay. naman, ang ganda nga ng binili ni tatay eh. Nag-iinerti ka pa. Eh, sa'yo okay lang. Kasi manang ka naman kung manamit. Ang ganda kaya. Baduy nga eh. Ay, babe, bibigyan na lang kita ng pera. Bumili ka na lang na gusto mo. Tama na ba sa'yo ang 500? Kulang pa, 200. 700 kasi yung price na gusto kong dress. Hoy, ate. Tama na yung 500. Baka maubusan ng pera si tatay. Walang problema. Marami pa naman dito. Oh, eto, Ivy, oh. Yes! Thank you, tatay! Kumain na tayo. Oh, magsantok na kayo. Tay, hindi mo po sinasagot yung tanong ko kanina. Bakit po parang ang laki ng kinita niyo ngayon? Kumain na lang kayo. Kain kayo, oo. May bago kasi akong trabaho, anak. Pasensya na ha, hindi ko nasabi sa inyo. Saan na po kayo nagtatrabaho? Ay. Ako na po, tay. Oh, ito. Oh, sandukan mo. Ivy, Sige po, ako na lang po. Kaya ko na po yan. Upo na lang po kayo dyan. Ay. May mayamang donya na naghahanap ng personal driver. Nag-apply ako. Napakayaman niya. Tsaka malaki magpasahod. Yung 1 linggo ng pagmamaneho. Bay, nakaw. 1 araw lang sa kanya. Talaga po? Saan naman po yun? Malayo, anak. Medyo liblib yun sa mansyon niya. Pero itay, hindi kaya delikado doon. Tsaka sabi nila, pag sobrang laki raw ng kita, may mali daw po yun. Ay, nako anak. Kumain na nga lang kayo.
Kukentuhan tayo, mauubos na yung ano eh. Bakit ba kayo nag-aalala? Hindi naman illegal yung trabaho ko. Oo nga naman, Lily. Hayaan mo na si tatay. Mabuti nga't nakakuha na siya ng magandang trabaho. Tama si Ivy. Pangarap ko rin talaga magkaroon ng trabaho na mas malaki ang kinikita. Ito na yun. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kasi sa wakas, mas magiging maginhawa na ang buhay natin. Sa bagay, tama naman talaga. Sobrang hirap din kumita ng malaking pera ngayon. Basta, palagi po kayong mag-iingat ha. At magdasal kapag nasa trabaho na po kayo. Oo naman. Huwag kang mag-alala. O siya, kumain na kayo. Baka lumamig ang pagkain natin. Opo. Simula noon, naging maginhawa na ang buhay na mag-ama. Palagi na silang nakabibili ng masarap na pagkain. Nabibili na ni Ivy ang lahat ng luho niya. Hindi na kailangang maglako tuwing hapon si Lily dahil nag-iipon na si Mang Rodolfo para sa pag-aaral niya sa koleyo. Kaya lang, isang araw, bigla na lang hindi umuwi si Mang Rodolfo. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin ito dumarating. Nag-aalala na ang magkapatid, lalo na si Lily. Kaya nagtanong na sila sa mga kaibigan ng kanyang ama. Kaya lang, wala ring alam ang mga ito. Wala nang magawa ang magkapatid, kundi lumapit sa mga pulis. Pero dahil hindi nila alam ang mga impormasyon tungkol sa trabaho niya, hindi sila matutulungan ng mga pulis. Si Lily na lang ang gumawa ng paraan para hanapin ang kanilang ama. Nagprint siya ng maraming picture nito at ipinaskil sa bawat pader sa kanilang lugar. Ang kapatid niya naman na si Ivy, hindi makatulong dahil palagi na lang itong naglalakwatsa. Ang laki ng nagastos ko sa pagpapaprint. Wala pa rin nakakahanap kay tatay. Nasaan ka na ba, tay? Bakit hindi ko pa umuwi? Nag-aalala na ako ng sobra. Hindi na nga ako nakakapasok sa school kasi mas inuuna ko yung paghahanap sa'yo. Si Ivy hindi po umuwi. Hi! Teka, may tao yata. Buksan niyo ang pinta! Aling Luring. Bakit parang nagtaka ka na nandito ako? Baka nakakalimutan mo. At 30 na! Singilan na ng bayad sa upa! Nasaan ang bayad niyo? Aling Luring, pasensya na po kayo. Pero wala sa aming pera eh. Na kay tatay po. Ang kaso hindi pa po siya umuwi. Ano? Walang iniwan sa inyo kahit magkano? Meron naman po. Pero panggastos lang namin yun sa pang-araw-araw. Pambaon tsaka pambili po ng ulam. Ngayon kasi, hindi na nag-iiwan si tatay ng pera sa bahay. Palaging nasa wallet niya na lang po o di kaya nasa bangko po. Ay, nako! Ilang araw nang nawawala yung si Rodolfo Ano bang nangyari doon? Wala rin palang napala yung pagpunta ninyo sa mga pulis! Wala nga po eh. Hindi ko na nga po alam ang gagawin. Hindi ko na po alam kung saan hahanapin si tatay. Ay, nako! Kahit wala yung tatay ninyo, gawan nyo ng paraan. Alam nyo naman na yung kinikita ko rito sa pagpapaupa pang dialysis ng asawa ko. Hindi pwedeng hindi ako makapaningil. Alam mo naman siguro na napakamahal nun. Aling Luring, baka po pwedeng sa susunod na linggo na lang po ako magbayad. Gagawan ko na lang po muna ng paraan. Anong next week? Puro next week? Ipagpapa-next week ko rin yung buhay ng asawa ko! 2 araw! Gawan mo ng paraan! Dahil kapag hindi mo nagawa ng paraan yan, lumayas na kayo dito! Ay siya nga pala, may bagyo ngayon. Ang naipaayos ko lang ang bubong, yung mga advance na nagbayad. Kaya kayo, bahala na kayo dyan! Sige po, Aling Luring. Gagawan ko po ng paraan. Ay, ba dapat lang? Hindi pwedeng umabot next week! Opo.
ko. Nakalimutan ko. May bagyo nga pala ngayon. Pero si ate, wala pa rin. Naku, lumalakas na ang ulan. Teka, kailangan ko nang mag-ayos. Butas na ang bubong ng inuupahang bahay ni Lily, kaya tumutulo na rito kapag malakas ang ulan. Kumuha siya ng palanggana at itinapat ito sa bawat sulok na tinutuluan ng tubig. Iniayos niya pa rin ang mga gamit. Ang kanilang TV ay inilagay niya sa parteng hindi mababasa. Tinakpan niya ang mga bintana. Ang problema niya lang, binabaha nga pala ang bahay nila kapag lumakas ang ulan at hindi niya alam ang gagawin dito. Tanging ang ama niya lang ang may alam ng solusyon. Pagkatapos mag-ayos ng mga gamit, sa kanya naalala ang ate niya na hindi pa umuwi ng bahay. Paglabas niya, nakasalubong niya ito, basang-basa ng ulan at pasuray-suray kung maglakad. Agad niya itong pinayungan at pumasok sila sa loob. Ate! Bakit ngayon ka lang? Diyos ko naman, lasing ka? Hindi ako lasing. Okay lang ako. Kanina pa ako hulas. Medyo nahihilo lang dahil sa epekto ng... Sabi na nga ba nakainom ka na naman? Ate naman may pinagdadaanan na nga ang pamilya natin tapos bumabagyo pa ngayon. Nakuha mo pa rin mag-inom? Lily, ano ba? No more drama. Magpapahinga na ako. Pagod na ako. Teka, ano to? Kiss mark? Bakit meron ka nito? Huwag mong sabihin nagpapagalaw ka na. Pakialam mo ba? Naiinggit ka? Gumamit naman kami ng proteksyon, no? Huwag kang ang pakialamera. Matanda na ako at kaya ko ng sarili ko. Magagalit si tatay kapag nalaman niya yun. Diba nga sabi niya, ibibigay lang natin yung sarili natin sa taong mapapangasawa natin. Ate naman, kailan ka ba magmamature? Wala na si tatay. Hindi na babalik yon. Ilang araw na, oh. Gumising ka na nga sa katotohanan, Lily. Di totoo yan. Babalik pa si tatay. Huwag tayong mawala ng pag-asa. At huwag kumagsa... Ay! Ate! Yung bubong natin bumagsak na! Malakas na kasi ang hangin! Oh my gosh! Ano gagawin natin? Ipapasok ko lang yung mga gamit doon. Baka mabasa na Wala na siyang bubong. Lily! Huwag ka dyan! Mamamagsakan ka! Lily! Rico! Sabi na kasing huwag ka dyan Kung makapagsalita ka sa akin, akala mo kung sino ka? Tapos ang tagas din naman ang ulo mo? Okay ka lang? Hindi ka ba nasugatan? Hindi, ate. Huwag kang mag-ilala. Kapag nasugatan ako, kaya ko namang kamutin ang sarili ko. Okay, fine. Doon na lang muna tayo sa tabi kasi mababasa tayo dito. Wala na halos bubong ang bahay natin. Ang dami nang natuklap. Si tatay naman kasi, ang daming bahay na pwedeng upahan. Dito pa talaga sa sira-sira na. Walang sisihin si tatay dito. Lily! Binabaha ng bahay natin! Ang lakas ng hangin! Teka lang, ate. Tsaka lang. Hihingi lang ako ng tulong doon sa may pinto. Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo po kami ng kapatid ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Tatay! Nasaan ka na ba? Ang hirap na wala ka rito Iniwan na nga tayo ni nanay, pati ba naman ikaw? Hindi na bumalik! Tay! Umuwi ka na! Naramdaman ng magkapatid ang hirap ng buhay nang wala ang kanilang ama. Isang buwan na ang lumipas. Hindi na talaga ito bumalik. Napilitan ang magkapatid na tumigil na lang sa pag-aaral. Si Lily, nagtrabaho sa isang malaking bigasan sa kanilang lugar. Si Ivy naman,
Nagtrabaho siya bilang sales lady sa isang mall. Si Lily ang nagpakapanganay sa kanilang dalawa dahil mas lalong nagpapasarap sa buhay si Ivy. Habang si Lily sumasakit ang ulo sa mga bayarin at obligasyon, habang nasa mesa siya at nagkukwenta, sakto namang dumating si Ivy na maraming mga dalang paper bag at mukhang namili ng kanyang mga luho sa katawan. Ano? Stress ka na naman dyan? Minsan kasi lumabas ka rin para mag-mall. Tingnan mo ko, oh. Chill lang. Enjoy lang ang buhay. Ate, baka naman ngayon pwede ka nang mag-ambag sa bills natin. Kulang kasi talaga yung pera ko eh. Ang laki kasi ng babayaran. 7,000 yun. Kasama na yung tubig tsaka kuryente. Tsaka bigas na rin. Tsaka pampakarga ng gasol. Kaya mo na yan. Akala ko ba 8,000 ang sinasahod mo sa bigasan? Baka nakakalimutan mo. Ako ang nag-grocery sa bahay. Ate, hindi ka talaga marunong. Puro masasarap na pagkain ang binibili mo. Pero mga rikado sa pagluluto, sabon, tsaka mga panglinis, wala. Nung nakaraan, ako rin ang bumili ng mga yun. Tsaka ate, tigilan mo na ang pagbili ng mga cake na yan. Yung mga dessert na yan. Na-stock lang naman sa ref. Hindi naman nauupos. Dadalawa lang naman tayo rito sa bahay eh. Bakit ka ba nagrereklamo? Kumakain ka rin naman. Alam mo, magpahinga ka na kaya? Kay bata-bata mo pa, para ka ng 30. Kasi naman hindi ka marunong sa lahat ng bagay. Ako na lang palagi ang nag-iintindi para sa buhay natin. Anong ginagawa mo? Nagpapasarap. Habang ako, nagkakandakuba para lang tustusan lahat ng pangangailangan natin. Ikaw pariband-riband lang ng buhok. Bili ng mga damit, kung ano-anong gamit sa katawan ng binibili. Ate, tayong dalawa na lang ang magkasama. Sana naman tinutulungan mo ko. Okay lang naman na minsan maging maluho. Pero sana naman, marunong kang gumastos ng pera sa tama. Oh, Eriko naman, bakit ka ba nananampal? Sino ka ba para sermonan ako, ha? Baka nakakalimutan mo. Ako ang panganay sa ating dalawa at hindi ikaw. Kaya wala kang karapatang magsalita sa akin na para bang mas matanda ka. Kung nagpapakapanganay ka ba, gagawin ko ba yun? Sa ating dalawa parang ako ang mas matanda ah. Palagi na lang puro sarili ang iniisip mo. Hindi mo ba ako tutulungan kahit ni minsan? Ate, wala na si tatay. Ikaw na lang yung meron ako. Ayoko ng drama, Lily. Hindi ako kagaya mo na pinapasa ng mundo. Ate! Ate, sandali! Pakinggan mo naman ako! Ate! Ingirap naman ni ate. Tay, umuwi ka na kasi. Nagsikap na lamang si Lily para masagot niya ng husto ang mga bayarin. Tuwing hapon, pagka-uwi niya galing sa trabaho sa bigasan, naglalako siya ng balot at penoy. Isang araw, nang mapadaan siya sa iskinita, nakita niya ang isang babaeng pilit na kinukuha ang bag niya mula sa isang lalaki na sa itsura pa lang halatang magnanakaw na. Bitiwan mo ang bag ko! Ano ba? Bitiwan mo yan! Sige! Kapag hindi mo binigay ito, masasaktan ka! Hindi lang pera ang laman yan. Nandyan ang mahalagang gamit ko! Taka, walang yung lalaking yun ah. Tutulungan ko si Mom. Hoy! Ibalik mo nga yung bag niya! O gusto mo, tatawag ako ng pulis! At bakit? Sino ka ba, ha? Uhuging bata ka lang naman na pag-alagala sa kalye! Para sabihin ko sa'yo, hindi ako uhuging bata. Alam mo ba ha, 15 anyos na ako. Tsaka isa pa, hindi ako pakalat-kalat dito sa kalye kasi nagtatrabaho ako. Eh di huwag kang makialam dito!
Kung ayaw mo pati ikaw, ay saktan ko! Ah, talaga? Gusto mo pala ng sakitan, ha? Sige, game ako! Dahil itong kaharap mo, hindi natatakot sa kahit na sino. Pinalaki ako ng tatay ko na matapang at palaban. Ano, ha? Ayaw gusto mo? Sige nga, ayoko sanang pumatol sa babae. Pero magkakasubukan tayo. Huwag mong sasaktan ng bata! Iha, huwag ka nang makialam dito. Tulungan mo na lang akong tumawag ng mga pulis. Hindi. Ibibigay ko muna ang gusto niya. Gusto niya ng sakitan eh. Para malaman niya na hindi niya talaga ako pwedeng kayang-kayanin. Iha? Ano ha? Mahina ka puli. Ibalik mo na yung bag kay ma'am. Kung ayaw mo mapuruan yung sikmura mo sa akin. Ano? Hoy! Eka lang, huwag kang tumakbo! Yung mga tanod. Mga boss! Huliin niyo yung lalaki yun, oh! Magnanakaw po yan! Hoy! Bumalik ka dito! Hoy, balik! Hoy! Balik! Bilisan natin! Bilis! Hindi dapat makawala yun! Ay, naku, ayun na Buti na lang. nakakalino. Nakita rin ng mga tanod ang magnanakaw. Ay, di kasi magtrabaho ng matino. Laki-laki ng katawan. Ma'am, eto na nga po pala yung bag ninyo. Iha, maraming salamat. Ang tapang mo. Walang anuman po. Sa susunod po, sumigaw po kayo agad kapag may nagtangkang umagaw ng gamit ninyo. Nagkataon lang po na napadaan ako rito kasi naglalako po ako ng balot sa bandaron. Sige, Iha. Tatandaan ko yan. Maraming salamat ulit. Walang anuman po. Sige po, mauna na po ako. Binalikan ni Lily ang mga paninda niya sa kalumakad para maglako ng balot sa mga bahay doon. Isang araw, habang siya ay nasa pigasan, pinatigil muna siya ng kanyang amo sa pagtatrabaho dahil may naghahanap sa kanya at gano'n na lamang ang gulat ni Lily nang makita yung babaeng tinulungan niya sa may iskinita. Kayo po, ano pong kailangan ninyo? Natatandaan mo ko, hindi ba? Ako yung babaeng tinulungan mo noon sa may iskinita. Nakalimutan ko palang magpakilala sa iyo. Ako nga pala si Mercedes, isang negosyante na nagmamay-ari ng isang pagawaan. Paano niyo po nalaman na dito ako nagtatrabaho? Nagtanong-tanong ako. Alam mo kasi, parang hindi dapat sa akin na magpasalamat lang ako sa iyo. Parang pakiramdam ko, dapat may ginawa pa ako bukod doon. Naku, Ma'am Mercedes, okay lang naman po yun. Hindi naman po ako yung tipo ng tao na pagkatapos tumulong, hihingi po ng kapalit. Sapat na po sa akin na nakatulong ako sa iba. Hindi ba? Lily ang pangalan mo? 15 anyos ka lang. Nalaman ko rin ang katayuan mo sa buhay. Yung tatay ninyo, hindi na bumalik. Tapos yung nanay ninyo, wala na rin. 2 na lang kayong magkapatid na magkasama. Mawalang galang na po, Ma'am Mercedes. Pero, bakit niyo po inalam yung tungkol sa buhay ko? Kasi interesado ako sa iyo. Ang tapang mo. Alam mo ba, noong kaedaran mo ko, hindi ko nagawa yung mga nagagawa mo. Isa pa, alam kong mabuting tao ka. Gusto kitang tulungan. Kaya ko naman po ang sarili ko. Kahit wala na po akong magulang. Huwag niyo na pong isipin na kailangan niyo pong bayaran yung pagtulong ko po noon. Okay na po yun. Iha, pag-aaralin kita. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Patitirahin kita sa aking mansyon. Sa madaling salita, gusto kitang ampunin. Mag-isa lang ako sa buhay. Wala akong asawa at anak. Kaya gusto kong magkaroon ng kasama. At ikaw yun. Ma'am Mercedes, may kapatid po ako eh. Wala po siyang kasama kapag sumama ako sa inyo. Eh di isama mo yung kapatid mo. Sigurado ako mabuting tao din yung katulad mo. Sige na, Lily. Pumayag ka na. Gustong-gusto kitang ampunin.
Sige po. Basta kasama ko po yung kapatid ko. Talaga? Pumapayag ka na? Gustong-gusto ko po kasing mag-aral, ma'am. Pagkakataon ko na po ito. Ipinapangako ko, Lily. Basta ba mag-aaral ka ng mabuti? Pagtatapusin kita ng kolehiyo. Bukas na bukas din maghanda ka na. Dahil isasama kita sa mansyon ko, kasama ang kapatid mo. Sige po. Aasikasuhin ko na rin po yung mga dapat asikasuhin. Pagkatapos tanggapin ang alok ni Mercedes, nagpaalam na si Lily sa pinagtatrabuhan niyang bigasan. Nalungkot ang mga katrabaho niya dahil mabait siyang kasama sa trabaho, masipag ding empleyado. Sinabi na rin kay Ivy ang tungkol dito at tuwang-tuwa ito nang malamang mayaman ang aampun sa kanila para kay Ivy. Ito ang sagot sa lahat ng mga pangarap niya sa buhay. Inihanda ni Lily ang lahat ng kanilang mga gamit at kinabukasan. Tinagpo na lamang sila ni Mercedes sa may plaza at nagbiyahe sila papunta sa mansyon nito. Habang nasa biyahe, panay ang selfie ni Ivy at sinasaway naman siya ni Lily dahil nakahihiya kay Ma'am Mercedes. Ate, ano ka ba? Kanina ka pa dyan selfie ng selfie. Ang likot-likot mo. Nakakaya kaya kay ma'am. Ano ka ba naman? Gusto ko lang naman mag-post na sa wakas. Makakaahon na tayo sa pobreng buhay. Bakit pa mukhang hindi ka masaya? Huwag mo munang ipaalam sa ibang tungkol dito. Nakakaya naman kay Ma'am Mercedes. Baka naman sabihin niya, masyado tayong... Ano ka ba, Lily? Okay lang. Huwag niyo lang picturein yung bahay ko. Ayokong nalalaman ng iba kung saan ako nakatira. Lalo na dun sa dati kong bahay. May mga taong nanggugulo. Palibhasa kasi binibigyan ko sila ng pera o anumang tulong. Umaabuso na. Iniaasa na sa akin ang lahat. Ganyan po ba? Kaya po pala medyo liblib itong dinadaanan natin. Kanina ko po napapansin. Oh, oo. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Nasa liblib na lugar yung bahay ko. Mas gusto ko kasi ang ganoon. Mas payapa, mas sariwang hangin, mas malayo sa gulo. Ate, di ba sabi ni tatay, nasa liblib na lugar din yung pinagtatrabuhan niyang Tonya? Aba, ewan ko ba? Hindi ko naalala. Oh, Ma'am Mercedes? Yes, Lily? Ano yun? May personal driver po ba kayo dati? Oo naman. Kaso hindi nagtatagal. Nalalayuan sila sa lugar. May naging driver po ba kayo na ang pangalan po, Rodolfo? Rodolfo? Wala. Hindi pamilyar. Wala siguro akong naging driver na Rodolfo ang pangalan. Bakit? Kaano-ano niyo ba siya? Siya po yung tatay namin. Bigla na lang po siyang nawala at hindi na bumalik. Bago po mangyari yon, nagtrabaho po siya bilang personal driver sa isang mayamang donya na nakatira sa isang liblib na lugar. Oh, ganun ba? Wala akong kilalang Rodolfo. Pasensya ka na, Lily. Okay lang po. Mukhang hindi na talaga babalik si tatay. Siya nga pala. Andito na tayo. Dito na ang bahay ko. At dito na kayo titira. Wow! Ang laki naman pala ng bahay ninyo, Madam Mercedes. Parang yung bahay sa teleserye. Halatang antik at mamahalin. Sige na, bumaba na tayo. Halina kayo. Pagdating sa loob, meron tayong konting salo-salo. Nagpahanda ako sa mga katulong ng masasarap na pagkain. Yes! Perfect! Naging masagana ang buhay ng magkapatid sa mansyon. Nakabalik silang pareho sa pag-aaral. Nagbago ang kanilang lifestyle completely. Si Ivy, nabibili niya ang lahat ng luho niya nang hindi nahihirapan. Mga branded na damit,
mamahaling sapatos at mga gadgets na matagal niya nang pinapangarap. Ang kaso, iba ang pagtingin ni Mercedes kay Lily. Mas lamang ang atensyon na ginagawa dito. Mas malapitan sila at mas pinagkakatiwalaan niya si Lily kaysa kay Ivy. Bagay na kinainggitan ni Ivy dahil alam niyang walang anak na babae at natatakot siya na si Lily ang gawing tagapagmana sa lahat ng yaman nito. Gumawa siya ng paraan para sirain ang kapatid niya sa mata ng Donya at nakuha ang buong atensyon para sa kanyang sarili. Lily, nakita mo ba yung relo ko? Kanina ko pa hinahanap, hindi ko makita. Mahalaga pa naman sa akin yon. Pamana yun sa akin ng nanay ko. Hindi ko po nakita. Tutulungan ko na lang po kayong maghanap. O sige, pasuyo nga. Hindi pwedeng mawala yon. Mukhang may hinahanap kayo. Nawawala yung relo ni ma'am. Yung gold yata. Hindi po ba, ma'am? Oo, tama. Gold nga yun. Yun, ate. Paano mo nakita mo? Ay, ang galing mo naman magkunwari, Lily. Parang hindi mo dala kanina papunta sa kwarto mo yung relo ni Ma'am Mercedes. Ate, ano bang sinasabi mo? Teka nga. Sinasabi mo bang si Lily ang kumuha ng relo ko? Ganun na nga ho, ma'am. Nakita ko siya kanina nung pumasok siya sa kwarto niya. May dala siyang relo na kulay ginto at parang inilagay niya yata sa ilalim ng kama niya. Ate, ano ka ba? Bakit mo pa ako pinapahama kay mom? Hindi po totoong sinasabi niya. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po kinuha ang relo ninyo. Totoo po, ma'am, ang sinasabi ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Kung ayaw niyo pong maniwala sa akin, sumama na lang po kayo sa kwarto ni Lily para mapatunayan ninyong totoo ang sinasabi ko. Sige, samahan ninyo ako sa kwarto ni Lily. Ma'am, ate. Oh, nandito na tayo. Saan nga ulit niya itinago? Sa ilalim po ng kama. Ay, nandito nga. Sabi ko na sa'yo, ma'am eh. Hindi ako nagsisinungaling. Totoong ninakaw yung relo mo. At kahit kapatid ko siya, hindi ko pagtatakpan ng masama niyang ginagawa. Lily, paano mo nagawa sa akin ito? Ma'am, maniwala po kayo. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako pinalaking ganun ng mga magulang ko. Akala nyo ba, kaya ninyo akong lukuhin? Maikling panahon ko palang kayong nakakasama. Pero kilalang kilala ko ng mga ugali ninyo. At alam ko na kung paano kayo mag-isip. Ibig sabihin, alam ko rin kung paano kayo parurusahan para magtanda. Ma'am, parang awa niyo na po. Hindi po talaga ako magnanakaw. Hindi ko po kinuha yung relo ninyo. Ma'am, kung parurusahan niyo po si Lily, okay lang po sa akin. Para din po sa kanya yan para magtanda siya at matuto. Ate naman. Ivy! Yes, ma'am. May reward po ba ako dahil nakita ko na po ang relo niyo? No. Doon ka matutulog mamaya sa lumang guest house. Walang maayos na kama, walang aircon, at ang kakainin mo mamaya, pagkain ng mahirap. Ibabalik kita kung saan ka nang galing. Ma'am, bakit naman po? Hindi po ba dapat si Lily ang parusahan niyo dahil siya po yung kumuha ng relo niyo? Pero hindi naman po yatang tama na ako. Alam ko kung anong ginawa mo. Ikaw ang totoong kumuha ng relo ko. Nakita kita kaninang pumasok sa loob ng kwarto ko. Hindi kita sinita. Kasi hinayaan kitang ipakita mo kung anong palabas mo. Gusto mong sirain sa akin ang kapatid mo. Para ano? Para makuhang lahat na meron siya. Ate, totoo ba yun? Hindi totoo yan. Lily, umamin ka na. Ikaw ang nagnakaw ng relo ni ma'am, hindi ako. At wala akong balak ipahama ka. Kasi magkapatid tayo, di ba? Hindi ko yun magagawa sa isang kapatid. Tumigil ka! Guard! Dalhin niyo ito sa guest house. At nang makatikim siya ng parusa niya. Huli ka na. Sumama ka na sa amin.
Siguro ka na lang. Ma! Mamag po! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ma'am, hayaan mo siyang makatikim ng parusa, Lily. Masyado nang makasarili ang kapatid mo. Ang gagawin ko, para din sa ikakatuto niya. Bilisan ninyo! Dalhin niyo yan sa guest house! Halika na! Huwag ka Ano na ba? Bitawan niyo ako! Si Lily dapat ang parusahan, hindi ako! Tara na! Nanatili lang ilang araw si Ivy sa guest house na yun. Hindi naman siya mapuntahan ni Lily dahil binawalan siya ni Doña Mercedes. Samantala, siya naman ay mas lalong nananagana sa Doña. Isinama siya ng ginang sa mga pinupuntahan nito at tinuturuan siya ng iba't ibang bagay tungkol sa business at social life. Pakiramdam niya, nagkaroon uli siya ng isang nanay na mamahalin siya at magbibigay ng lahat ng gusto niya. Pero isang gabi, nagkaroon siya ng masamang panaginip tungkol sa kapatid niya. Nakita niya itong sugatan at humihingi ng tulong. Hindi niya napigilan ang sarili niya na puntahan ito sa guest house. At sa pagkakataon na yun, may kakaiba siyang natuklasan nang makita ang kapatid niya na halos hindi na makilala. Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Hindi ko alam, Lily. Sobra din ako nanlalambot. Tapos, may masakit sa leg at braso ko. Ate, Aray, taka, may sugat ka sa ligat sa braso. Hindi mo ba alam kung saan mo nakuha yan? hindi eh. Wala akong alam. At wala akong masyadong maalala kung anong nangyayari sa akin dito. Basta sa tuwing umaga, magigising na lang ako na may mga sugat na ako sa katawan. At sobra ng panlalambot na nararamdaman ko. Diyos ko, akala ko simpleng parusa lang ang binibigay ni Ma'am Mercedes sa'yo. Bakit ganito yung nangyari? Hindi ko alam, Lily. Wala akong alam. Teka lang, ate. Titingnan ko kung anong mga gamit na meron sa lugar na ito, ah. Sige, Sandali lang. mag-iingat ka. Hindi kita matutulungan kasi nanlalambot talaga ako. May bungo ng tao. Bakit meron yan dyan? Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado ako. May madilim na itinatago si Ma'am Mercedes. Ano namang itatago niya? Hindi ko pa alam sa ngayon. Pero aalamin ko. Lily, magtago ka. Mukhang paparating si Ma'am Mercedes. Oo nga, ate. Sandali lang. Magtatago na muna ako dun, ha. Tapos ikaw, magkunwari kang natutulog. Sige. Hello? Ngayong gabi rin.
Iuwi ninyo ang mga alaga natin. Hindi na yan pwede dyan. Masyado na silang malakas. At least dito, makukontrol sila. Pagkain? Huwag kang mag-alala. Madali lang yan para sa akin. May pwede naman akong ipain dito kung sakaling walang makuhang supply. Papalinis ko na yung guest house sa mga tauhan ko. May pinarusahan kasi akong dalaga. Pinapatira ko dito sa bahay, kaya may tao ngayon dito. Pero dadalhin na namin sa kwarto niya. Sige na, babalitaan na lamang kita. Bye. Hoy, ikaw, dalhin niyo sa itaas si Ivy. Yung sugat niya gamutin ninyo na mabuti. Bawal malaman ng kapatid niya yung ginawa natin. Itikom niyo mga bibig niyo. Tapos alam niyo na kung anong gagawin sa utak niya. Para walang sablay. Sige po, madam. Nangatal ang buong katawan ni Lily pagkarinig sa mga sinabi ni Mercedes. Labis din niyang pinagtaka kung anong uri ng alaga ang binabanggit nito na tila ba may ginagawa ito sa kapatid niya na hindi maganda. Hinintay niya munang makaalis ang mga ito. Saka siya lumabas at bumalik sa kwarto na magulo ang isip. Kinabukasan, nagulat na lamang siya dahil biglang naging mabait si Mercedes kay Ivy na tila ba nakalimutan agad nito ang nangyari. Si Ivy naman parang walang natatandaan sa mga natuklasan niya kagabi. Isinama nito ang dalaga sa mall. Ipinamili ng mga bagong damit, mga mamahaling sandals at makeup. Habang nagbe-merienda sila ng magkapatid, naisipan niya itong kausapin tungkol sa ginang upang malaman kung may naaalala pa ba ito. Ate, wala ka bang naaalala sa mga nangyari kagabi? Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ni Ma'am habang may kausap sa cellphone? Anong sinasabi mo? Anong nangyari kagabi? Hindi pa, ate. Nandun ka sa guest house kasi pinarusahan ka ni Ma'am. Tapos pinuntahan kita ron. May nakita tayo. Kagaya ng itim na kandila. Mga medalyon. Tapos mayroon pang bungo. Hindi mo ba naaalala yon? Hindi mo ako pinuntahan kagabi, Lily. Wala ka naman doon. At wala naman akong mga nakitang kakaiba. Ewan ko ba sa'yo? Ate, mukhang may ginagawa sila sa'yo. Kaya parang nawawala yung alaala mo. Narinig ko kagabi. May gagawin daw sila sa utak mo. Ate, hindi mo pagkakatiwalaan si Ma'am Mercedes. Mukhang marami siyang sikreto. At yung alagang sinasabi niya, hindi ko alam kung ano yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Wala akong maintindihan na kahit ano. Isang ebidensya yung sugat mo sa liig at sa ibang pati ng katawan. Baka may ginagawa sila. Baka kinukuha ang kanila ng dugo. Kasi bigla ka na lang naging maputla tsaka nalalambot ka. Mukhang ginagawa nila yun kapag tulog ka na. Eto? Nakagat lang ito ng insekto. At saka, ano bang mga pinagsasasabi mo dyan? Hindi naman ako nang lalambot ngayon. Kasi, ang ganda nga ng mood ko, oh. Tingnan mo, dahil nabili ko lahat ng branded na damit na gusto ko. At isa pa, may nakilala pa akong pogi sa mall. At alam mo ba, sabi ni Ma'am Mercedes, mga ilang araw daw ay pupunta kami sa Singapore. Mamamasyal daw kami, Lily. Naku, unti-unti nang matutupad ang mga pangarap ko. Ate, kung masama si Ma'am Mercedes, mananatili ka pa rin ba sa kanya? Ano ba kasing pinagsasasabi mo? Anong masama? Hindi siya masama, no? Sagutin mo yung tanong ko. Paano kung masama siya? Mananatili ka pa rin ba sa kanya? Oo. Bakit hindi? Kasi, dahil sa kanya, nakukuha ko yung mga gusto ko. Nararanasan kong maging mayaman.
At marami pa akong pangarap na sa tingin ko, matutulungan ako ni Madam Mercedes. Lily, hindi mo kasi naiintindihan yun dahil magkaiba tayo. Kung ikaw kontento ka na sa simpleng buhay na ibinibigay sa atin ni tatay noon, pes ako hindi. Gusto ko mas mataas pa sa langit ang marating ko. Ate, paano kung ginagamit ka lang ni Ma'am Mercedes? Di maggamitan kami. Ginagamit ko lang din naman siya. Anong akala mo? Ituturing ko siyang nanay? Hindi ako malambot ang pusong kagaya mo. Walang nagawa si Lily kundi tanggapin ang mga sinabi ng kapatid niya na tila nakalimutan na ang lahat ng mga nakita nila. Siya naman nagsagawa ng lihim na pagtuklas tungkol sa pagkatao ni Mercedes. Habang wala ito at abala sa trabaho, naisipan niyang pumunta sa kwarto nito upang tuklasin ang mga sekreto. Nakalak ang pinto, pero marunong siyang tanggalin ang lock sa pamamagitan ng card o ID na ginawa niya dati. Nakita niya roon ang isang aparador na may lamang mga bote na may lamang pulang likido at nang amuyin niya iyon, napakalansa at tila amoy dugo ng tao. Napatingin pa siya sa ilalim at nakita naman niya ang mga buto na tila ba buto ng tao. Lalong lumala ang pagdududa niya, kaya naman naisipan niyang pumunta sa guest house dahil doon niya narinig ang tungkol sa alaga ng babae na dadalhin doon. Gusto niyang malaman kung anong klaseng alaga ito. Pero nang papunta na siya doon, biglang may humablot sa braso niya at itinago siya sa likod ng puno. Shh! Huwag ka maingay. Ano ka ba? Sino ka ba? Bakit mo ba ako hinila rito? Sabihin na lang natin na isa akong espiya. Kagaya mo, pero mas magaling ako sa'yo. Ano? Ikaw naman kasi, di ka marunong mag-espiya ng tama. May bantay doon na alaga ni Ma'am Mercedes. Unang step mo pa lang, huli ka na. Mali ka na kaagad. Paano ka nakakapag-espiya rito? Ang dami kayang bantay. Teka, bukod sa tanong na yan, marami rin akong sasabihin sa'yo. Kaya liban muna tayo sa bakod na yun. Kasi baka may makikita sa atin. Sige, Oh, kumapit ka sa akin. eto na. Eto na. Nakaliban na tayo. Oh, andito na tayo. Sabihin mo na sa akin ang lahat. Teka lang naman. Sobrang lapit pa ni Tutun. Doon tayo sa may banda doon. Sige na nga. Tara, takbuhin natin yun. Tara! Sige. Bilis! Bilis! Ayan. Nandito na tayo. Kaninong kubo ba ito? Sa akin, pahingaan ko. Doon pa sa bandaro ng bahay ko. Okay. Di nandito na rin lang naman tayo. Taka nga, bakit ka ba nag-iispiya kay Ma'am Mercedes? Kasi, ang sabi ng matandang manghihilot, yang si Ma'am Mercedes, matanda na raw yan. Nasa 70 na raw plus. Pero nakapagtataka, bakit hindi tumatanda ang kanyang itsura? Joke ba yan? Yan din ang eksaktong reaction ko nung unang sinabi sa akin ng matandang manghihilot. Paano ba naman kasi kung titingnan mo si Ma'am Mercedes? Mukhang 40 lang talaga. Paano naman nangyari yun? May kakaiba ba siyang ginagawa o ginagamit sa katawan niya? Ito ang sabi sa akin ng manghihilot ha. Hindi ako marites pero sinabi lang sa akin. May hinala daw na si Ma'am Mercedes, hindi tao. Wala naman kaming napapansin na kakaiba sa kanya. Baka naman gumagamit siya ng itim na ritual. Kaya pala, dun sa guest house niya, may nakita ako noon eh. Mga kakaibang bagay, kagaya ng medalyon, itim na kandila, tsaka pumupa ng tao. Yun na nga yun.
At alam mo ba, palihim ako nag-iispiya kagabi. Nalaman ko, ipinadadala niya rito yung alaga niya. Alam ko, nag-espiya ka rin kagabi, di ba? At nakita kita. Oo nga. Pero, alam mo ba kung ano yung alaga niya? Yang si Ma'am Mercedes. May alaga siyang sigbin. Ha? Magpaswerte niya. Dalaga pa lang daw siya, nag-aalaga na siya ng sigbin. Sa kabilang baryo pa siya nakatira. Maganda ang bahay ng mga alaga niyang sigbin. Kaya mukhang nabibisto na ng mga tao ang tungkol sa alaga niya. Hindi ko alam na ganun pala si Ma'am Mercedes. Hindi lang yan ang revelasyon. Meron pa. Simula na mag-espiya ako rito, parang lahat ng personal driver niya nawawala. Pati mga katulong at bantay. Ganun din. Teka, inaalala ko yung nangyari kay tatay. Hindi ko alam kung may kilalaman pa yun sa kung ano mang nangyari sa tatay mo. Hindi ko naman kilala ang mga nagiging personal driver ni Ma'am. At mas lalong hindi ko kilala ang tatay mo. Sa bagay, mahirap naman namang husga agad. Sinasabi ko ito sa'yo para mag-ingat kayo. Kasi yung mga nangyari sa mga taong yun, pwedeng mangyari din sa inyo. Hindi ko lang alam kung anong eksaktong gagawin sa inyo ni Ma'am Mercedes. Kasi, kukundi pa lang naman ang impormasyon na alam ko. Basta, mag-iingat kayo palagi ah. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, nagpaalam na si Jepoy na uuwi sa bahay nila at si Lily naman bumalik sa mansyon ng ginang. Hindi niya na naituloy ang pag-espiya dahil nakita niya ang napakaraming mga bantay sa guest house. Kinagabihan, nagkaroon naman siya ng isang masamang panaginip. Silang dalawa ng kapatid niya ay nakarating sa isang hindi pamilyar na lugar. Maraming mga nakatatakot na nilalang na umaatake sa kanila. Naisipan niyang bumangon at pumunta sa kwarto ni Mercedes para tingnan kung totoo ang hinala niya. Pagdating doon, nakaamoy siya ng usok ng kandila. Kaya naman sumilip siya sa isang maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Nakita niya roon ang ginagawa ni Mercedes. Nasa gitna ito ng maraming itim na kandila na tila ba nagdadasal ng mga salitang hindi niya maintindihan. Kinilabutan na siya sa ginagawa ng ginang, kaya tumayo na siya at umalis. Pero bago siya pumunta sa kwarto, nakasalubong niya si Ivy na nakasuot ng magandang damit at mukhang paalis. Ate, saan ka pupunta? Bakit? Gusto mo bang sumama sa bar? Marunong ka na bang uminom? Di ba hindi? At saka isa pa, minor ka pa. Ako 20 years old na, duh. Ate, alam ba ni Ma'am Mercedes na aalis ka? Nagsabi na ako kanina at pinayagan niya naman ako. At saka syempre, alam ko na yung mga ganong bagay. Pinangungunahan mo na naman ako eh. Hindi naman sa ganun. Baka lang kasi magalit sa'yo si Ma'am. Don't worry, Lily. I know what I'm doing. Huwag mo na akong diktahan. Kung wala ka ng magandang sasabihin, aalis na ako, Ate. okay? Nakita ko si Ma'am Mercedes. Parang nagre-ritual siya sa kwarto niya. Ano ka ba naman, Lily? Privacy niya yon. Bakit ka ba nangingialam? Siyempre, walang asawa si Ma'am Mercedes at bilang tao, kahit na babae pa siya, meron din siyang mga pangangailangan. Pinapaligaya niya lang ang sarili niya. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ano ba? Bakit ba paranoid ka? Sa tingin ko, hindi mo pagkakatiwalaan si Ma'am Mercedes. Kaya dapat umalis na tayo rito. Huwag na tayong gagawa ng ikakagalit niya. What? Alam mo,
Kaninang umaga ka pa nagsasabi ng ganyan. Naiinggit ka ba sa akin? Kasi ako na ngayon ang pinapaboran niya at hindi na ikaw. Hindi naman sa ganun. Pero nag-aalala ako sa kaligtasan natin. Lalo na't mukhang dito rin nanggaling si tatay. Whatever. Sige na, may pupuntahan pa ako. Tumabi ka nga dyan. Ate, Umalis si Ivy at sinundan pa ni Lily ang ate niya hanggang sa labas ng gate. Patuloy siya nagpapaliwanag at nakikiusap dito pero hindi ito nakikinig. Pagkaalis nito, parang ayaw niyang pumasok sa loob. Kaya nagpunta muna siya sa garden para magpahangin. May narinig siyang nakatatakot at kakaibang ungol na nanggagaling sa kinaroroonan ng guest house. Malapit lang kasi ang hardin na yon sa guest house, kaya mabilis lang niyang mapuntahan. Nagkataon din na nakatulog na ang mga bantay, kaya medyo madalian siya sa pag-iispiya. Pagdating niya doon, pumunta siya sa kwarto kung saan walang bantay. May maliit na siwang doon at sumilip siya. Laking gulat niya nang makita niya ang nakatatakot na nilalang. Para itong malaking kambing na payat ang katawan. Walang balahibo. Malalaki ang mga dilaw na mga mata at mahaba ang bibig. Napaatras siya nang makitang papalapit ito sa kanya. Pero may humatak sa kanya at nagulat siya paglingon niya. Isang nakatatakot na babaeng abuhin ang kulay ng balat nito. Pula ang mga mata. May mahahabang pangil. Sinubukan pa silang habulin ng aswang pero hindi sila nahabol nito dahil sobra na ang panghihina nito dahil sa tama ng bahala. Pagdating doon, agad siyang pinatuloy ng tiyuhin ni Jepoy, isang albularyo. Agad na ginamot ang mga kalmot ng kanyang braso at ang marka ng kamay ng aswang sa kanyang liig. Nakasama din ni Lily ang pinsan ni Jepoy. At mabait naman ang mga ito sa kanya. Lahat sila ay may alam sa kasamaan ni Mercedes. At ang isa nga sa nalaman ni Lily, may nakilala silang nag-apply na personal driver ng Donya. At hindi na ito nakabalik pa. Kaya naisip niya, posibleng dito rin nagtrabaho ang kanilang ama. Hindi naman matiis ni Lily si Ivy, kaya nagpahatid siya kay Jepoy para sunduin na kumbinsin itong umalis na doon. Saktong wala si Mercedes, kaya madali silang nakapasok at pagdating doon, naabutan niya si Ivy na nagmemeryenda sa tabi ng swimming pool. Anong ginagawa mo rito? Wala po! Wala po! May nalalaman ka na ba? Mercedes? Sagutin mo ang tanong ko. May nalalaman ka na ba? Wala po! Ang braso ko po! Bitiwan niyo po ako! Sagutin mo ang tanong ko. Wala po akong alam. Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi ka masasaktan kung magsasabi ka ng totoo. Opo. Alam ko nung masama kayo. Nag-aalaga po kayo ng sickbed at may ginagawa kayong ritual para hindi kayo tumanda. Kahit ang totoo, 70 years old na po kayo. Ano pa? Ano pa? May nakita po akong bote na may lamang dugo sa kwarto ninyo. Meron din pong mga bote ng tao. Dahil ang totoo, hindi kayo tao. At ngayon, nakumpirmo ko na po ang lahat. Isa po kayong aswang.
Magaling, Lily. Kagaya ng iba kong naging tao, may talento ka pagdating sa larangan ng pangingialam at pag-iimbestiga. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ko sa mga taong kagaya mo? Tinudurog ko ang kanilang katawan ng pinong-pino at ang dugo iniimba ko sa aking kwarto habang ang buto ay ginagawa kong koleksyon. Gusto mo bang maranasan yon, Lily? Hindi ho. Kahit mukha na ho kayong halimaw. Pero hindi po ako natatakot sa inyo. Oo nga pala. Matapang kang bata. Kaya nga kita nagustuhan. Dahil alam kong malakas din ang dugo ng matatapang na tao. Yan din ang dahilan kung bakit dinala kita rito. Para siyempre, makatulong at makakatulong na rin kita. Bitiwan niyo ako! Tulungan ka! Bitiwan mo ako! Sige, magwala ka pa at mas lalo kang masasaktan! Ang braso ko! Bitiwan niyo po ang braso ko! Kung hindi ka sana nakialam, hindi kita sasaktan. May tamang panahon para makinabang ako sa'yo. Hindi sana ngayon, pero mukhang napapaagang katapusan mo. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Teka, sino yun? Bitiwan mo ang kaibigan ko! Lily! Jepoy! Umalis ka na rito! Sumama ka na sa akin! Habang nangihina pa ang aswang! Sa tama ng bala! Oo, Jepoy! Bilis! Kumapit ka sa kamay ko! Dali! Ito na! Bilis! Bilis, Lily! Sino ka? Hindi mo pwedeng isamang ulag ako! Lily, dalian mo! Dadali muna kita kay Tia! Dali! Sige, Jepoy! Pilitin mo tumakbo! Tatakbo tayo! Oo! Bumalik kayo rito! Bumalik kayo! Jepoy, ang aswang, hinahabol niya tayo. Kahit may tama na siya ng bala, nakakahabol pa rin siya. Huwag kang bibitaw sa kamay ko! Diretso lang tayo! Oo. Hindi kayo makakatakas! Parehas kayong mamamatay ngayong gabi! Hindi na aswang na yan! Malapit na siya, Jepoy! Tumakbo lang tayo! Huwag kang lumingon! Mas lalo ako nang gigigil sa inyo! Jepoy! Parang hindi ako makahinga! Bilisan mo, kunti na lang! Kahit ano doon ang liwanag ng motor ko! Mas masarap ang dugo ng mga taong takot! Mas malinamnam ang kanilang laman! Hiya mo lang yan, Lily! Tumakbo lang tayo! Jepoy, ramdam ko ng hininga niya sa bato ko! Tayo ka na! Jepoy! Ngayon ka pa masusuko! Malapit na tayo! Kumapit ka na maigpit! Mga daga! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Lily! Andito tayo sa motor! Sumakit tayo! Lily, sumakit ka na! Dito na! Bilisan mo! Tilihan mo na! Tilihan mo na! Kumapit ka na maigpit sa likod ko! Ito na! Sige na! Sige na, Jepoy!
Lumapit ka lang! Oo. Hindi niya tayo maabutan! Oo! Pandali mo na! Bumalik kayo rito! Lily! Bumalik kayo! Humakbang na si Lily palayo sa kanyang kapatid. Pumunta sa kinaroroonan ni Chepoy. Sakay ng single na motorsiklo nito, umalis na sila at bumalik sa bahay ng tiyahin nito. Sinikap ni Lily na wag nang alalahanin pa ang kanyang kapatid dahil sa katigasan ng ulo nito. Nagpaalam na rin kina Chepoy na bumalik sa pagtatrabaho sa bigasan. Mabuti na lang wala nang umuupa sa dati nilang bahay, kaya naman bumalik siya rito. Makalipas ang 2 linggo, dinalaw siya ni Chepoy sa bigasan. Inilibre siya nito sa isang karinderiya para sa isang mahalagang pag-uusapan tungkol sa kaligtasan ni Ivy. Lily, nagbalik ka rin. Saan ka ba nanggaling? Ang sabi ni Ma'am Mercedes, nakipagtanan ka na raw sa uhuging lalaki na kaedad mo. And you know, kahapon, napag-usapan na namin ang tungkol sa pagkakaroon niya ng tagapagmana. Anong napag-usapan ninyo, ate? Dahil wala ka na at hindi ka na parte ng pamilya ni Ma'am Mercedes, hindi na ikaw ang magiging tagapagmana. So, ibig sabihin, ako na ang magmamana ng lahat. At kapag namatay si Ma'am, sa akin na mapupunta ang lahat ng ari-arian at pera niya. Ikaw naman kasi, bakit inuna mo pa ang puso mo? Ang bata-bata mo pa. Ate, makinig ka sa sasabihin ko. Pinibilog lang ni Ma'am Mercedes ang ulo mo para lalo kang manatili sa kanya at masilaw sa kayamanin niya. Alam niya ang kahinaan at ang gusto mo, kaya doon kanya tinatarget. Huwag kang magpadala sa mga sinasabi at pangako niya. Dahil sigurado ako, ginagawa niya lang yun para hindi ka magka-interes na alamin ang maitim niyang sikreto. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang nonsense mo talaga. Yun bang dahilan kung bakit ka nakipagtanan sa kung sino-sinong inutil na lalaki? Kasi nagdududa ka kay Ma'am Mercedes, ganon? Yun ang dahilan kung bakit ako umalis. At hindi lang pagdududang nararamdaman ko. Nakumpirma ko na ang lahat, ate. Isa pa, hindi ako nakipagtanan, ano? Iniligtas ako ni Chepoy. Iniligtas niya ang buhay ko. At dinala ako sa ligtas na lugar na hindi ako mahanap ni Ma'am Mercedes. Alam mo, Lily, ikaw yung tipo ng tao na wala kang utang na loob, alam mo yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa sa'yo ni Ma'am, pag-iisipan mo na lang siya ng masama, ganon? Ang dami niyang naibigay sa atin na hindi kayang ibigay ng mga magulang natin. Katulad ng pera, kayamanan, mga mamahaling gamit at kung ano-ano pa. Tapos siya nang ibabalik mo sa kanya? Akala ko ba santa ka? Dahil hindi ako sobrang ambisyosang kagaya mo. Hindi pera't kayamanan ang nagpapasaya sa akin. Kasi alam mo ba, ang mga taong sobrang mataas ang lipat, pumapagsak. Saka hindi mo dapat kinukumpara ang magulang natin kay Ma'am Mercedes. Hindi man nila tayo nabigyan ng maraming pera at yaman. Pinusog naman nila tayo sa pagmamahal, lalo na si tatay. Ate, hindi mo pa nakita yun? Walang ibang mahalaga sa'yo kundi material na bagay. Kaya kahit mapapahama ka niya, yan pa rin ang pinipili mo. Dahil hindi ako nagpapakasaantang kagaya mo. Pera lang naman ang mahalaga sa tao para mabuhay, di ba? Lily, naranasan natin parehas kung paano mabuhay sa hirap. Kumain ng ulam ay kape o asin dahil wala pang sweldo si tatay. At magtitiis sa bahay na binabaha at tumutulo ang bubong tuwing may bagyo. Ngayong nakuha ko na to, hindi ko na to pakakawalan. Hinding-hindi na, Lily. Dahil itong pangarap kong buhay. Yung buhay na ipinagmamalaki mo, hindi rin yan magtatagal. Dahil isang araw, papatayin ka rin ni Ma'am Mercedes. Gagamitin ka lang niya. Ate, isa siyang aswang at masama siya.
Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Eh di mamamatay na kung mamamatay. At least, mamamatay akong natikman ko na ang lahat ng gusto ko. Doon din naman tayo lahat pupunta, di ba? At wala na akong pakialam kung masaya siya o ano at hindi ako maniniwala sa mga pinagsasasabi mo. Ito lang ang gusto ko, Lily. Kaya pwede ba? Hayaan mo na ako? Ate, hindi kita pwedeng basta nilang hayaan. Kapatid kita. Eh di kalimutan mong magkapatid tayo. Ate naman, huwag na matigas ang ulo. Eh di wag kang makialam kung anong gusto ko. Sige, kung yan ang gusto mo, eh di bahala ka na sa buhay mo. Basta ginawa ko ng lahat para iligtas ka. Oo, bahala na talaga ako sa buhay ko. At bahala ka na rin sa buhay mo. Ikaw ang may kasalanan kapag napahama ka. Dahil aalis na ako, hindi na kita pipilitin. Eh di umalis ka na. O baka naman gusto mo pang ipakaladkad kita sa mga bantay dito. Hindi na kailangan. Dahil hindi pwedeng malaman ni Ma'am Mercedes na pumunta ako rito. Inililigtas ko na ang sarili ko. Agad na naganda ang dalawa. Sakay sila ng motorsiklo ni Jepoy papunta roon. 3 oras ang kanilang biyahe, kaya naman inabot sila ng paglubog ng araw. Napakadilim ng daan dahil napaliligiran ng mga puno at matataas na damo ang makitid na kalsata. Wala rin doon na kabahayan at halatang sobrang liblib na ang lugar na tila ba walang ibang nakatira roon maliban sa mga aswang at mga kasama nilang kulto. Naku, Jepoy, ang dami naman ng in-order mo. Baka hindi ko na yan maubos. Ang payat mo na kaya? Kumakain ka pa ba? Siyempre, medyo tipid kasi bukod sa pagtatrabaho ko sa bigasan, nag-aaral din ako. Ang pangit naman kung matapos kong ituloy yung pag-aaral ko. Naudlit lang dahil titigil na naman. Hoy, ano ka ba? Sa bagay. Mabuti nga, hindi din maaga nagsara ang bigasan ninyo, no? Oo, ganito talaga dito kapag linggo. Para makapagpahinga rin. Tsaka, wala nga kami kahit isang araw na day off. Yaka, bakit ka nga pala napabisita? Alam Ano? ko, pinutol mo na yung ugnayan ninyo ng magkapatid. Pero pakiramdam ko, kailangan mo ito malaman. Ano nga yun? Dapat kagabi pa ito nasabi sa'yo, kaso dami kong ginagawa. Diretsuhin mo na ako. Si Ivy kasi, yung kapatid mo, di ba? Nakita ko siya kagabi. Sumakay sila ng van, tapos may dalang maleta. Alam ko na yung tungkol doon. Pupunta kasi sila ng Singapore. Baka yun na yun. Lily, sa tingin ko, hindi sila sa Singapore pupunta. Nakausap ko yung manghihilot kahapon eh. May sinabi siya sa akin. Anong sinabi sa'yo? Ang sabi niya tuwing katapusan daw ng buwan, may isinasagawang ritual si Ma'am Mercedes. At ang mga kulto ng aswang na sinasamba niya. At kailangan dun mag-alay ng puso ng isang tao na nasa edad 20. Kasi, yun daw ang pinakamalakas na dugo para sa kanila. Iintindihan ko na kung bakit kumukuha ng dugo si Mama Mercedes. Kumukuha siya kay ate. Nalaman ko rin. Hindi pala ipinanganak na aswang si Ma'am Mercedes. Naging aswang lamang siya nung 20 anyos na siya. Dahil sa itim na ritual. Binigyan kasi nila ng pagkakataon ng mga gustong makapagligtas. Pero kailangan makapagdala ng bagong iaalay 5 oras bago ang ritual. At nagawa yun ni Ma'am Mercedes. Yun nga lang, ibinenta yung kaluluwa niya sa demonyo. At ginamitan ng itim na ritual. Pero at least buhay. At kapag wala silang nakuha, sila na mismo ang iaalay? Mismo. Dalawa lang ang pamimilian ng kapatid mo ngayon. Ibenta ang kaluluwa niya sa demonyo. At maging aswang. O sila mismo ang iaalay sa sinasamba nila. Yun na kasing sinasabi ko sa kanya noon eh. Kung nakinig lang siya sa akin, hindi sana mangyayari to sa kanya.
Gusto ko siyang iligtas, Jepoy. Pero napagod na rin akong kumbinsihin si ate. Kasi hindi naman siya naniniwala sa akin. Pero Lily, sa mga oras na ito, alam na ni Ivy na nasa isang hukay na ang mga paa niya. Kaya papayag na lang siyang iligtas mo siya. Di ko alam. Kahit gusto ko siyang iligtas. Pero ang sabi niya, bahala na kami sa buhay namin. Ito yung kahinaan at katigasan ng ulo niya. Pero Lily, pag hinayaan mo lang siya, parang hindi mo rin binigyan ng pangalawang pagkakataon ng ate mo. Lily, biktima lang siya. Wala siyang kaalam-alam sa mga mangyayari sa kanya. Dahil ginagamit ni Ma'am Mercedes ang kahinaan niya. Walang ibang magliligtas sa kanya, kundi ikaw lang. O bigyan mo siya ng chance para magbago at maitama ang pagkakamali niya. Kasi kung ako ikaw, gagawin ko yun. Sabagay, tama ka. Pero paano ko siya may liligtas? Hindi ko alam kung saan siya dinala ni Ma'am Mercedes. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Binigyan ako ng manghihilot ng mapa, kaya alam ko kung saan tayo pupunta. Sige, ngayon din. Pupuntahan natin siya, Jepoy. Matagumpay na nakaalis sina Lily at Jepoy sa daan na yun hanggang sa natanaw nila ang liwanag ng apoy mula sa di kalayuan. Dinerecho niya iyon at nakita nila ang isang gusali. At sa labas ay nagkakatuwaan ang mga taong nakaitim. Sa paligid ng apoy, tila mayroon silang pagdiriwang dahil malapit na ang ritual. Ang iba ay normal na tao. At ang iba naman ay nasa katawang aswang kagaya ni Mercedes. Nag-ingat sa pagkilos ang dalawa. Patago-tago para hindi mahuli hanggang sa nakita nila ang dulo ng isang kulungan. May isang nagbabantay pero may ipinaamoy si Jepoy na matinding pampahilo kaya nahimatay ito. Samantala, sugatan naman ang katawan ni Ivy at maraming pasa. Jepoy, parang masyadong nakakatakot ang lugar na to. Huwag kang mag-alala. Bago pa kita pinuntahan, dun sa may bigasan na ganda na ako. Alam ko na ang gagawin ko kung sakasakali. Jepoy, narinig mo ba yun? Oo, Lily. Mukhang may mga aswang dito sa daan. Huwag kang matakot. Ako nang bahala. Jepoy, ayan na sila. Humaharang na sila sa daan. Kung lalaban sila, lalaban din tayo. Marunong ka ba? Oo, pulis ang tatay ko. Tinuruan niya ako. Eto, isa pang baril. Tulungan mo kong busin sila. Hindi naman ako marunong nito. Kalabitin mo lang ang gatilyo kapag lumapit sila. Huwag kang magdadalawang isip. Kaya mo yan. Jepoy! Takot sila sa putok. Huwag kang matakot. Jepoy! Sa likod mo! Sasakmanin ka! Ako nang bahala! Ang bilis na nakailag ng iba. Basta kapag may lalapit sa'yo, putukan mo agad! Oo! Sa likod mo, Lily! Natamaan ko siya! Oo, ganyan lang! Ay, Jepoy! Sasakmanin ka ulit! Ang dami pala nila! Tingnan mo ang gagawin ko! Iisa-isain ko sila! Umalis na tayo dito, Jepoy. Baka dumami pa sila. Hindi natin kayanin. Bumalik na tayo sa sasakyan natin. Kapit ka lang. Kapag may nakita tayo sa daan, paparilin lang natin! Oo! Lily! Iligtas mo ako rito! Ate! Oo! Kaya nga ako pumunta rito para iligtas ka!
Ilang oras na lang at magaganap na ang ritual ng pag-aalay. Hindi sila nakahanap ng kapalit, kaya ako na lang ang iaalay nila. Lily, sinubukan ko namang makawala sa kanila. Kaya nga, pinabugbog ako ni Ma'am Mercedes sa mga tao. Pero masyado silang malakas. Kaya pala sugutin ang katawan mo, ate. Pero Lily, delikado na rin ang buhay ninyo pag nahuli tayo. At alam mo ba, may nalaman din ako. Ano yun, ate? Narinig ko sa usapan nila na naging personal driver pala si tatay ni Ma'am Mercedes. At nalaman ni tatay ang sekreto niya, kaya pinatay siya. Sabi ko na nga ba eh. Kaya pala nawala si tatay dahil pinatay niya. Walang hiya siya. Hindi ko hahayaang mangyari sa iyo ang nangyari kay tatay. Ililigtas kita rito, ate. Huwag mo na akong lalahanin, Ivy. Pinaghandaan ko ng pagparito ko. Kaya alam ko na kung paano sila lalabanan. Oo, magtiwala ka. Magaling si Jepoy. Pare-pareho tayo makakaligtas dito, ate. Pero Lily, nandiyan na si Ma'am Mercedes. Ano? Sinasabi ko na nga ba, hindi mo rin matitiis ang kapatid mo. Ilang hiya ka. Pinatay mo ang tatay namin. Kaya pala hindi na siya umuwi dahil pinatay mo siya. Si Rodolfo, yung pinagmanahan mo na mahilig ding makialam. Pwes, alam kong gusto mo ring makasama ang tatay mo. Kaya pagbibigyan kita. Hulihin niyo ang dalawang ito. Dalhin sa kusina. At kakatayin sila mamaya. Pagsapit ng alas 11. Wag! Huwag mo sasaktan ang kapatid ko! Manahimik ka! Di! Iwan mo ko! Di! Itiwan mo sabi ako eh! Bilisan niyo na! Dalhin niyo ang mga yan! Opo. Jepoy, lumaban tayo! Hindi ko ba lalaban? Hindi, Lily. Di! Bitiwan mo ko! Ano ba? Bitiwan mo ko! Dinala ng mga tao ni Mercedes si Lily at Jepoy sa madilim na kusina kung saan nandoon ang mga pagkaing inihahanda para sa ritual. Kaya naman pala ayaw lumaban ni Jepoy dahil may balak siya at alam niya kung saan sila dadalhin. Meron siyang nakatagong maliit na patalim sa ilalim ng kanyang damit at ginamit niya iyon para tanggalin ang taling nakagapo sa kanila ni Lily. Pagkatapos, inilabas niya mula sa dala niyang bag ang napakaraming bawang, alak na may luya at kamanyang, mga sangkap na nakasasama sa amoy ng aswang. Walang tao doon, kaya malaya silang nakakilos. Pinagsama-sama nila iyon sa kadinikdik, tapos inihalos sa mga sangkap at pagkaing nandoon para malason ang lahat ng kumakain. Pagkatapos, nakita ni Jepoy ang isang dingding na malapit nang masira at binakbak nila iyon, kaya nakalabas sila. Maingat ang dalawa, kaya walang nakakita sa kanilang pagtakas. Pagkatapos ay pumunta sila sa kulungan ni Ivy. Nagkataon namang nakagawa pala ito ng paraan para makatakas dahil inakit niya ang bantay. Pinagbuksan naman siya nito at pagkatapos ay sinipa niya ito sa pagkalalaki at binugbog sa sikmura, kaya nawala ng malay. Sabay-sabay silang umakyat sa mataas na puno at pinanood ang mga nangyaring ritual. Nang oras na ng salo-salo, nagkagulo ang mga aswang. Lahat sila ay nalason dahil sa mga lasong inilagay nila sa pagkain. Sumakay sila sa motor at umalis ng lugar na yun. Sigurado ako, napatay na ang lahat ng aswang. Mamahinga muna tayo rito saglit, dito sa may puno, bago tayo dumiretso. Jepoy, baka may mga natitira pang aswang dito. Kaya naman natin sila labanan. Sa sakali. Marami pa naman natitirang bala dito. Hindi ko na kaya mag-drive. Pagod na ako. Sige, ate,
Okay ka lang? Jepoy, diretso tayo sa ospital mamaya ah. Ang daming sugat ni ate. Okay lang ako, Lily. Ay, maraming salamat ah. Akala ko, mamamatay na ako. Pero dumating kayo ng kaibigan mo at niligtas ang buhay ko. Kahit anong sama ko sa iyo at kahit anong sakit kong magsalita, inisip mo pa rin ang buhay ko. Ate, sino pa ba naman ang magtutulungan kung hindi tayo lang? Tayo na lang magkasama. Si tatay, hindi na siya babalik kasi wala na pala siya. Lily, hindi man lang ako nakahingi ng sorry kay tatay sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko sa kanya. Narealize ko na kahit hindi tayo mayaman, ginawa naman ni tatay ang lahat para sa atin. Ako ang hindi naging mabuti sa kanya kasi hindi ko na-appreciate ang mga ginagawa niya para sa atin. Masyado akong ambisyosa at materialistic. Nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao ay hindi ang pera, kundi ang pagmamahal. Ate, ayos lang yan. May pagkakataon pa para magbago. Para maitama ang mga mali mo. Alam mo, hindi natin kailangan si Ma'am Mercedes para yumaman. Mag-aral lang tayo ng mabuti. Matutupad din natin ang mga pangarap natin. Bunso, salamat ah. At patawarin mo si ate. Mula ngayon, magpapakaate na ako sa'yo. Teka, mukhang may kalaban tayo. Ate! Buhay pa si Ma'am Mercedes! Ayun siya oh! Lily! Ito ang baril! Walang niya kayo. Akala niyo ba makakatakas kayo sa akin? Hindi ko kayo patatakasin! Kung sasaktan mo kami, ikaw ang una naming sasaktan. Dahil walang hiya ka. Tao ka rin na kagaya namin. Pero mas pinili mong kasamaan. Dahil naniniwala ka na kapag umanib ka sa mga aswang, magiging mayaman at malakas ka. At nagawa mo pang pumatay ng tao para lang makaligtas ka noon. Oo, dahil sa sinabi sa akin ng kulto na kapag ibinenta ko ang kaluluwa ko sa demonyo, lahat ng yaman ay mararanasan ko. Yun naman ang kailangan ng tao, hindi ba? Lumaki ako sa ampunan at lumaki ako sa hirap. Kaya dapat lang naman maranasan ko maging mayaman. Nagkakamali ka. Yan ang akala ko noon. Pero nabuksan na ang isip ko. Hindi na ako magpapaalipin sa material na bagay. Lily, akin ang baril. Huwag mo nang tangkain. Hindi ako natatakot sa'yo. Mamamatay din kayong lahat. At least ako, mamamatay akong mayaman! Ang sabihin mo, mamamatay ka sa kasamaan at sigurado sa impyerno ang bagsak mo! Namatay si Mercedes sa tama ng bala. Patay na rin ang mga aswang na kasamahan niya sa ritual. Umalis doon ang tatlo at tuluyan ng naging maganda ang relasyon ng magkapatid. Bumalik sila sa dating gawi, pero mas matatag ang kanilang samahan. Si Ivy, nag-working student na rin, kagaya ni Lily, nakapagtapos siya ng pag-aaral sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Makalipas ang ilang taon, masaya nang namuhay ang magkapatid. Natupad nila ang kanilang pangarap, hindi dahil sa kayamanan ng iba, kundi dahil sa sariling sikap. Si Jepoy, siya rin ang napangasawa ni Lily. Nagkaroon sila ng 2 anak, habang si Ivy naman nakapokus sa kanyang karir at naging successful businesswoman. Hindi nila makalimutan ang masalimuot na pangyayaring yun
at palagi nilang naiisip, lalo na si Ivy. Sa buhay, hindi lang material na bagay ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mahalagang tuntunin ng buhay. Higit na mahalaga ang pagkain kesa sa katawan, at higit na mahalaga ang buhay kesa sa anumang material na bagay. At lalong higit sa lahat, ang pananalig at pagtitiwala sa Poong May Kapal. Kasama na ang pagpapahalaga sa pamilya na hindi mapapalitan ng anumang yaman sa mundo.